things are ready. Come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able, enter His courts while still there is time. Nahirapan tayo mga kapatid. Gaano pa kaya kapag dumating na yung panahon na talagang napaka bigat para tayo makapagpatuloy, no? So, habang sinasabing araw ay pakinggan natin siya, ano? Amen. Magpatuloy tayo dahil itong panahon natin, ano? Nagpapakita na talaga na darating na po ang Panginoon, no? At ang gagawin natin, magpapatibayan tayo sa isa't isa, magpapalakasan tayo hanggang sa dumating yung panahon na yan, mga kapatid. At salamat dahil halos kumpleto tayo, mga kapatid. At actually, sa fellowship natin ito, meron ng mga dumagdag. At yan nga, mga kapatid natin dito rin sa GMA na nag-join na rin sa fellowship na ito, no? Dahil yan, na-realize din nila na malapit na rin darating ang Panginoon. Ayun nga lang, Brother Johnson, medyo masyadong naging agresibo ng una dahil yung nga, no? Lack of revelation. Pero salamat na mayroong panahon pang nakalaan, ano, para mapag-aralan itong bagay nito at mabigyan tayo ng unawa. Yung understanding po, ito po yung tinatawag na revelated oil, no? Revelation. Kasi kung wala tayong revelation, hindi tayo mabibigyan ng tamang unawa. Wala ring tamang rapturing faith, no? Hindi tayo magiging karapat-dapat. So, yun. Maraming nag-akala na maaaring bukas, Father Johnson, ano? O kaya mamaya, darating ang Panginoon. So, mali po yun dahil nagpakita ng ng signs ang Biblia, mga kapatid. Hindi po ba? May mga signs na nga ipinakita na ng pagparito ng Panginoon. Kung paano sa bayang Israel, mga kapatid, mayroong mga anino, mayroong mga tipo, mayroong mga imahe na pinapakita ang Panginoon, ano? May mga kaganapan na siya ay darating. Amen? Bakit kordero ang alay sa templo, mga kapatid? Bakit dugo? So yan. Dumating ang panahon na sumisigaw si John the Baptist, "Behold the Lamb of God that take away the sins of the world." So yun na yung magiging katuparan, ano? Ang ating Panginoong Jesucristo na habang sumisigaw siya doon, pero marami pa rin nag-alinlangan. Amen? Maliban na buksan ng Panginoon ang kanilang mga kaisipan. Sabi ng Panginoon, ano? Sabi niya, at sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nangakoy sumasa inyo na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit." So, mga kapatid, sa pagkaka-English, ano? "And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me." So, meron na pong mga pagpapakita, pagbabadya, mga kapatid, ng pagparito ng Panginoon. Subalit, nung nasa harapan na nila, saka pa sila nagtanggihan, ano? Amen?
Sino ba itong nakatayo sa harapan natin? Binasa niya po ito sa kanilang harapan, ano? Pero maraming hindi naniwala. Pero say amen? So, sa panahon ding ito, mga kapatid, marami ring nakapakinig ng salita. Pero ang nakakalungkot, yung pangako na kanyang pagparito, mga kapatid, upang salubungin tayo sa alapaap, ay kaunti ang napasama. Amen? Dahil kung titignan po natin ang Biblia, mga kapatid, mas nakararami pa yung mga yung dumaan sa dakilang kapighatian. Ano? Amen? Only few are chosen. Kakaunti lamang. At ito ang sikapin natin, mga anak, na maging qualified tayo sa ginagawang pagpili ng Panginoon. Ano? Chine-check ng Panginoon yung buhay natin, yung paglakad natin, at yung pananampalataya. Natural, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Tama? Posible naman magkaroon ka ng pananampalataya na hindi ka naman nakapakinig. Diba? Sabi nga, paano sila maniniwala kung walang tagapangaral? So, kailangan may aral at may tagapangaral na totoo. Amen po ba? Kasi kahit sabihin mong nagpapatuloy at nagsisikap, ginagawa naman ng mga kaparaanan para ma-please ang Panginoon, mga kapatid, may kulang eh. Diba? Kasi kailangang sampalataya natin ang mga salita, mga kapatid. Amen po? Kailangan mahalin natin ang kanyang mga salita. Sa John 14:23, sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming tahanan. So yun po ang totoong umiibig kay Kristo. Iniibig din yung kanyang mga salita. So darating siya, mga anak, mga kapatid, at narito na nga, no? Alam niyo ba, dumating na ang Panginoon? Alam niyo ba yon? In a form of message. Diba? The Lord will descend from heaven with a shout. So, yun na yun. Dumating na siya with a shout, with a message. Yung perfection message from Genesis to Revelation, mga kapatid, na siyang pinapartake na natin. At ito ang magdadala po sa atin sa unti-unting pagsasakdal ng Panginoon. At yung paghahanda doon sa voice of archangel, mga kapatid, preparation para tayo'y makalakad ng ayon sa pagiging ayon sa pagkapili sa atin, mga kapatid. Pipili po siya ng karapat-dapat para kanyang kukunin at aagawin, mga kapatid. So, hindi po nagkukulang ang Diyos, ano? Amen? Laging may pagpapauna. Is all-knowing God. Alam niya yung gagawin niya, di ba? Ipinapakita niya sa bayang Israel, ipinapakita niya na buhay ako. Ito ang mangyayari at ito ang aking ginagawa. At ito ang mangyayari sa harapan ninyo. So, abangan na lamang ninyo ito. Sampalataya na lamang ninyo para hindi kayo mapahamak. So, ganun ang ginagawa ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga, sabi ni Pablo, the law having a shadow of good things to come. Merong yung mga isinulat patungkol sa kautusan, patungkol kay Kristo, mga kapatid. So ito na nga yung katuparan. Merong magiging katuparan na bagaman sila ay naghahandog ng mga bagay na dugo, dugo ng hayop, yung kordero na kanilang kinakatay,
yung pagkain walang libadura, yung pananim na itinanim na siyang aanihin, which is the feast of first fruits. Mga kapatid, ang mga bagay nito ay nagtutukoy sa mga bagay na may darating na Mesaya sa harapan ninyo. Amen po? Pero ang mga Hudyo sa nakakalungkot mga kapatid ay nagmatigas mga kapatid. Amen? Kaya tayo na may nakita sa mga bagay na ito mga kapatid na ginagawa ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Huwag po tayong magmamatigas dahil magagaya tayo sa mga Hudyo Diba? Pinagtabo yan sila dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Magpakumbaba tayo sa lahat ng bagay. Sabi nga, maghanda tayo. Diba? Tignan yung ating mga sarili kung karapat dapat ba tayo. Amen po ba? Nasasalubong doon sa isang banal na darating mga kapatid. So, si Israel, hindi nila napaghandaan ito. Nabulaga sila mga kapatid. Kaya yung pagharap sa kanila, at siya rin ang bumasa ng kautusan, sabi niya, ito ay nagpapatotoo sa akin, subalit, mga kapatid, nasayang, di ba? Nabulagan. Pero yung iba naman ay nakakita. Sumapalad yung makakita. Amen? Pray ng Panginoon, manalangin muna tayo sandali, mga anak. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa, salamat sa araw na ito. Salamat sa mga salita, sa paalala na aming napapakinggan, Panginoon. At patuloy kang gumabay sa bawat isa sa amin, sa patuloy namin pag-aaral, Panginoon. Naway, uuwi kami, Panginoon, ang dala ang iyong mga pagpapala. Ingatan mo po ang iyong maliit na lingkod, at ikaw po ang mangusap at magbigay buhay sa bawat salita na aming tutunghayan sa araw nito. Minsan pa, sa pangalan ni Yahushua, ang aming Panginoon tagapagligtas, ang banal na Israel ay nag-iisang bugtong anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Shall we say amen? Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa susunod na araw, malulubos ang kagalakan natin dahil dito gaganapin yung tinatawag natin joint fellowship. Amen? Ito yung joint fellowship na nagkakasundo na. Father Johnson. Hindi po ito yung joint fellowship na nagkakahila-hilaan pa. Amen? Dahil ayaw po ng Diyos yung ganong uri ng joint fellowship na naghihilaan at nagdududa sa isa't isa. Hindi, sabi nga, kung meron tayong hindi naabot, kung magpapatuloy tayo, ay ipapakita din naman ito sa atin ng Panginoon. Tama? Sa gayon ding ayos. Ibig sabihin sa tamang ayos. Ano ba ang tamang ayos? Back to the Word, back to the Bible, di ba? Back to Pentecost. Tama po? Hindi yung back to the children. Pag back to the children, magiging walang saysay ang ating paglakad. Di ba? Kailangan back to the Pentecost Fathers, mga kapatid. Babalik po tayo doon sa unang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, salamat sa Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ating teksto, Hebrew chapter 10 verse 1. Basahin ko lang muna. Sabi dito, for the law having shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. So ang kautusan, yung mga sinulat ni Moises, mga kapatid, at sinulat ng mga propeta, ay may mga anino. So kapag ka anino, hindi pa po ito yung tunay na bagay. Shall we say amen? Pero may anino ang mga kautusan at ang sinulat ng mga propeta. Subalit, sabi po dito, not the very image of the things. Hindi yan ang talagang
katotohanan. Can never with those sacrifices, yung mga inaalay nila at inihandog sa dambana, mga kapatid, which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Walang perfection sa kautusan. Amen po? Walang perfection po doon. At sabi nga ng Biblia, tayo magpakasakdal na tulad niya na sakdal. Amen? So kung walang kasakdalan sa kautusan, mga kapatid, ibig sabihin, sinusupil pa rin yung sariling laman. Tama? Sinusupil pa rin yung ating mga sarili para kontrolin yung makasalanang tao. At kapag gano'n, walang lakas, walang katatagan dahil walang espiritong nananahanan. Amen? Pero kapag ang espiritu ng katotohanan, this is the Spirit of Christ, mga anak, mga kapatid, ay pumanahan na ipagkaloob na sa atin, mga kapatid. So, iyan na po ang tagumpay. Ano? I will say amen? Dahil when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Tama ba? Lahat ng katotohanan. Kung ipapasakop lamang natin ang ating mga sarili at hindi po tayo nagmamatigas, hindi po tayo nagpapasakop, hindi natin tinatanggap ang pagtutuwid ng Panginoon, mga kapatid, pagmamatigas yan. Hindi tayo magiging qualified sa rapture kapag ganyan ang mga attitude po natin. Dahil kailangan marunong po tayong mag-humble, which is the fruit of the Spirit, mga kapatid. Humility, tanda po yan na tayo nagpapasakop sa programa ng Diyos. Shall we say amen? So, huwag tayong gumaya kay Israel. Ang Panginoon nagpakita ng mga anino, nagpakita ng mga tanda. Nagpakita ng mga kababalaghan. Mga kapatid, may mga sa panahon ni Moises, di ba? Ang daming kababalaghan doon, mga kapatid. Naranasan naman niya ng mga magulang at sumali niya mga kwento na yan. Pero pagdating ng panahon, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon ay tila na baliwala. Kaya nga sabi ni Jesus, ito yung mga sinasaliksik niyo ng mga kautusan dahil ito nagpapatotoo patungkol sa akin. Di ba? Amen? So, lagi nilang binabasa, laging pinapakinggan, pero pagdating sa harapan, mga kapatid, ito na po ang naging problema. Colossians 2:17, sabi po dito ni Pablo, sa 16, ibaba ko lang, let no one therefore judge you in meat, yung mga bawal-bawal, or in drink, or in respect of holiday. So, yung laging kautusan, mga kapatid, na laging sinusunod, at laging sila ay naghihigpit, nagganapin. Sabi ni Pablo, let no man therefore judge you. Sabi niya, huwag na kayong mahatulan pa. Or of the new moon, yung pagbabantay sa panahon, mga kapatid. Yung new moon to new moon, yung mga ganon, mga kapatid, yung mga tanda ng panahon na kung saan isasagawa nila ang mga kautusan ng kapistahan. Or of Sabbath days. Sa panahon na po ito ng New Testament, huwag na raw maghatulang pa, patungkol sa mga iniuutos ng kautusan. Tama? Bakit ba ganon? Sabi sa 17, which are a shadow of things to come. May mga anino lamang yon na mga bagay na darating. But the body is of Christ. Amen? Ibig sabihin, si Kristo na ang katuparan. Tama? Siya yung katawan. Yung katawan nakatayo dito,
At pagkatapos, ando si Kristo, nakabayubay sa cross. Duguan, mga kapatid. Asa ng anino? Nandoon sa lumang tipan. Tama? Ang katawan ay si Kristo. Tama? But the body is of Christ. Shall we say amen? Amen. Purihin ang Panginoon. So ito nagpapatotoo sa akin, sabi ng Panginoon, ang mga kautusan at ang mga propeta. At ang mga awit, dinagdag pa niya, ano? Purihin ang Panginoon. So dito tayo mga kapatid, nabasa natin yung Genesis chapter 12, ano? So yun, sila po ay palikas, galing po sa Egypt. Ang Egypt po ay tipo ng worldly na sabihin natin kabuhayan, na pinamumuhayan ng tao, mga kapatid, makamundong pamumuhay. While yung pangako ng Panginoon ay tunguhin po yung makalangit na pangako. Tulad ni Abraham, sabi nga si Abraham ay naghahanap ng isang makalangit na kaharian, mga kapatid. So sa Israel, mga kapatid, ay inilikas ng Panginoon, at bago gawin yon ay meron siya mga instructions sa kanilang paglikas, Exodus chapter 12. So yun po, basahin ko lang na mabilis para ma-remind po kayo, bilisan ko lang. And the Lord spake to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. So yung months na yon na kanilang paglisan, tinawag na Nisan or Abib, mga kapatid. It shall be the first month of the year to you. Dapat ay Tisri, pero pinalitan niya, ginawa niyang beginning of the month, tinawag niyang Abib, or Nisan. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month shall they take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. So on the 10th day yon of the month. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for a lamb. So pag sobra-sobra, pwede naman pumunta yung kapitbahay para sa gagawin nilang Passover, o yung paglikas, mga kapatid. Sa 5, Your lamb shall be without blemish. Ito yung katangian, mga kapatid, ng alay, walang kapintasan. A male of first year, he shall take it out from the sheep or from the goats, and ye shall keep it up until the 14th day of the same month. So inihahanda yon hanggang doon po sa 14th day, mga kapatid. At yung 14th day na yan, ito po yung habang papunta na siya ng 15th day, ito po yung buwan dapat nakahanda na siya para magbigay ng todo-todong liwanag, yung 15th day niya, So lahat ng bagay nito ay merong ibig sabihin nito, merong ipinapakita po ang Panginoon Diyos sa bayang Israel, mga kapatid. You shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Evening of 14th, mga kapatid. Ibig sabihin, papunta na po doon sa 15th. So, 10th, 14th, then sa 15th, bago mag-15th, doon po kinatay ang kordero.
in the evening. You shall kill it in the evening. Sa 7, and they shall take off the blood and strike it on the post side, on the 2 side posts, and on the upper door posts of the house wherein they shall eat it. So yung bawat pintuan ng bahay, mapahiram po yan, pababa, 2 pababa, at mayroong pataas na ganon, mga kapatid. 3 pahid yan. And they shall eat it, sa 8, and they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs shall eat it. Sa 9, eat not of it raw nor sudden. Sa Tagalog, huwag ninyong kaning hilaw. Bawal po yon. O luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati na ng kanyang paa, at pati na ng kanyang lamang loob. So, idadaan sa apoy, ano? Amen. Yung ano na yon, yung alay, yung handog na yon, dadaan sa apoy, mga kapatid. At huwag kayong magtitira ng anumang iyon hanggang sa kinaumagahan. Kundi, yaong matitira niyon ay kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. So, kailangan ma-consume lahat. Ha? Amen po. At ganito ninyo kakanin, may bikis ang inyong baywang, ang inyong pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang Pasko ng Panginoon. Ibig sabihin, talagang humanda ka na, no? Amen? Na kapag ka isinagawa na yung bagay na yan, dahil palilikasin na kayo ng Panginoon, gawin niyo itong huling bagay na ito. Dahil dadaan ako dyan at mamamatay ang lahat ng panganay. Amen? Ibig sabihin, yun ang pinakahuling tanda na ibibigay ng Diyos, di ba? Kay Paraon, para mag-give up na siya, di ba? Sa kanyang katigasan, di ba? Kaya nga, sabi doon, when I see the blood, I will pass over you. Pero yung mga nagmamatigas, yung ayaw ng dugo ng kordero, mga kapatid, lahat ng panganay po doon, pinatay ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon. Sa 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon. Ito na po yun. At aking lilipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, pati hayop na damay. At gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo pananakit ko sa lupang Ehipto. Amen? So, itong mundong ito, sasakdan din ng Panginoon ito, ha? Kailangan, pag dumating yung bagay na yun, wala na tayo dito. Sa 14, at ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala, at inyong ipagdiriwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi, ay inyong ipagdiriwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. So, piyesta ito, pero kautusan ito, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, iba yung piyesta natin. Dahil yung ginaganap na piyesta ng mga sanlibutan, mga kapatid, ano yan, pista ng, ano yan, pista ng kulto yun. So, diretso salita, wala na akong makuha salita. Sorry na lang yung mga kapakinig, mga kapatid, ano? Pero itong pista na ito, pista ito ng Panginoon. Iniutos ito ng Panginoon. Ibig sabihin, gaganapin nyo ito. Simula sa araw na gaganapin ninyo ngayon. Dahil ito ang gagawin ko habang nandito kayo sa Ehipto. At aalalahanin nyo ako sa buong buhay ninyo. Na kayo'y inilikas ko. Ito ang ginawa ko sa inyo.
Amen po ba? So yan, kasi ang tao madali makalimot mga kapatid Kaya ang Diyos ay marunong para magpaalala sa mga tao para sila ay laging ihahanda. Tuturuan tayo mga kapatid. Sa 14, at ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdiriwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiriwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Kasi hanggang millennium gaganapin niya, Brother Johnson. Di ba? Aalalahanin ni Israel yung ginawa ng Panginoong Diyos sa panahon ng Ehipto. At aalalahanin din yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tama? Amen? Amen. Praise the Lord. At sabi dito, 7 araw nakakanin kayo ng tinapay na walang libadura. So, ayun, tinapay na walang libadura, mga kapatid. Sabihin ko na sa inyo, nagtitipo po siya after the Passover lamb na na-cut off, mga kapatid. Ay mayroong 7 days o 7 church ages, mga kapatid, na kung saan ang mga mananampalataya ay kakain ng tinapay na walang libadura. Kaya nga, maski sabi mo sa panahon ni Martin Luther, ang mensahe kakapraso lang, di ba? Dito, ano ang mensahe ni Martin Luther? The just shall live by faith. Amen? Kailangan mabuhay ka sa pananampalataya. Yun ang unang-una, di ba? Kapag walang pananampalataya, kahit anong pagsamba mo, kahit anong pag-awit mo, pagpuri mo, hindi mo nilakipan ng pananampalataya, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Mga kapatid, so isang simpleng bagay na nirestore ng Panginoon, pero yun ay hindi walang libadura yun, mga kapatid. Tama po, nire-required ng Panginoon sa 7 araw na yan, walang libadura ang kakanin natin. So ganun din lalo na sa panahon natin kinabubuhayan ito. Tama? Kasi kapag may libadura, may mga maling aral, mga kapatid, may mga maling pag-uugali. Ibig sabihin, namumuhay pa rin tayo ayon sa tradisyon, ayon sa kinamulatan natin, ayon sa kinalakihan natin, ayon sa naituro ng mga magulang, mga kapatid. Hindi po yan katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan babalik tayo sa aral ni Kristo. Tama? Para maitama ang mga buhay natin. Amen po ba? Para maitama ang mga buhay natin. Kasi iniisip ng iba, okay na ako kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Pero kung hindi naman yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi ka rin kaluluguran ng Panginoon, di ba? Binasa natin kanina, di ba? Sino bang umiibig sa akin? Di tumutupad ng kanyang salita. Amen po ba? Hindi lang basta napakinggan at pagkatapos lumabas sa kabilang tenga, napaulit-ulit na, papasok dito, lalabas dito, papasok dito, lalabas dito, mga kapatid. Pagka ganun, wala ka natutunan. Lalaki kang wangmang sa harapan ng Panginoon. Hindi bubuti ang buhay mo. At pagka ganyan ang attitude mo, dadanas at dadanas ka ng mga paulit na hatol ng Panginoon. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, judgment begins at the house of God. Bakit ka hatulan ng Panginoon kung nagpapatuloy ka naman gumanap ng kanyang kalooban, di ba? So kaya lang tayo nahahatulan, dapat lang nahatulan tayo. Amen po? So, pero ang Panginoon ay laging maawain Naunawaan naman niya yung kahinaan ng tao. Naunawaan naman niya yung mga pagkukulang natin. So, kailangan lagi tayo humibik sa Kanya. Miski si Pablo man, sabi niya, mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. At ang nagagawa ko ay ayaw ko. Diba, Panginoon, alisin mo sa akin ito. Diba, laging humihila sa akin para ako magkasala. Pero ang sagot ng Panginoon, sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Sapat. So, anong dahilan para tayo manghina? Anong dahilan para tayo hindi magpatuloy? Anong dahilan para tayo sumama ang loob? Walang dahilan Hindi ba?
Walang dahilan. All things work together for good yan. Mga anak, mga kapatid, may mabuting bagay, may magandang plano ang Panginoon, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Tumatag lang po tayo, mga kapatid, mga anak. Kung ano ang nangyayaring revival doon sa mga kumain ng tinapay na walang libadura at nagpapatuloy, binaka ang ang pasakit ng sanlibutan ito, mga kapatid, magbubo ngayon. Magiginhawa ang ating espiritu. Titibay tayo sa Panginoon. Magsisigla ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ha? Hindi yung minsan ang hinahanap kasi ng tao, yung sigla ng laman di ba? Yung ganda ng music, yung ganda ng tugtugan, yung ganda ng the aircon, yung simbahan. Mga kapatid, hindi yan Hindi yan. Yung galing ng husay ng nagsasalita. Yun ang hinahanap ng mga tao yung mga magagandang musisya, magagandang lalaki, magagandang babaeng musisya, yun ang hinahanap ng iba di ba? Dito mga kapatid, puro simpleng bagay. Amen? Mga simpleng bagay na kung saan mga kapatid na nauluwalhati lagi. Hindi tao, kundi ang Panginoon. Pabalik lakas sa Kanya ang pagsamba. Pabalik lahat sa Kanya ang mga papuri dahil yan ang nararapat. Mga kapatid, hindi wala tayong karapatan kahit sa anumang mga palakpak o papuri ng ating kapwa, mga kapatid. Useless yan. Hindi sa atin yan. Ibabalik natin sa Diyos yung mga bagay na yan. Tama? Sa Kanya po lahat, mga kapatid. So ituloy ko sa 12 verse 15. 7 days shall ye eat unleavened bread. So ito po, kailangan walang halong libadura ang kakanin. Amen? Miski kapraso? Wala po. Kasi a little leaven will leavening the whole lump. Tama? O yung konting baking powder, pag inilagay mo doon sa tinapay, umaalsay po yun na pagkaalsa-alsa. Tama? Amen po? Kaya, ang gusto ng Panginoon, unleavened, pure bread of life. Puro. Tama po. Paano kang, minsan, ang lakas ng loob nating magpatawag tayo na ako apostol, ako propeta, ako evangelista, ako teacher. Ang lakas ng loob natin Pero, sana mag-isip-isip naman tayo. Di ba? Kasi ang totoong fivefold ministry, walang libadura. Tama po. Walang libadura. So, yan ang tanda, mga kapatid. Gagamit ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Jackson, hindi po tatlong tama, hindi tatlong mali, hindi dalawang tama, dalawang mali. Hindi. Meron silang kahit isa lang, pero tama. O dalawa, pero puro tama yon. O tatlo, puro tama ang turo. Di ba? Tapos amen? Kamusta naman Brother Aki yung hangin? Hangin nga yan Di ba? Hindi natin doktrina yung hangin. Yan ay dahil human error yan. Tama? Amen? Hindi yan doktrina. Dahil pagkakamali yan ng tao. At yung iba nga, end time preacher ang problema, mali na nga, pinaglalaban pa rin. Hindi ba? Ba't pinaglalaban mo yung mali na nga? Dapat nga, dahil naitama ka, maging masaya ka. Tama? Tapos amen? O pag naitama ka, maging masaya ka. Kasi naitama yung aking doktrina, na aking turo, salamat sa Panginoon. Di ba? Dahil ito isang tanda ng paglilinis ng Panginoon. Paglilinis yan Sanctify them by your truth. Your word is truth. Isipin mo, mga kapatid, nagdagdag ka lang dito, hindi mo malaman kung saan may isisiksik yung iba pa. Nagdagdag ka dito, gusto mong dahil ito, nabuko, gusto mo dito mo na mailipat, yung dinagdag mo, mga kapatid, di lalo ka ng nabuko. Amen po? Ang gagawin mo lang magpakumbaba. Tama? Salamat kapatid at naitama ang aral. Ganoon lang kasimple.
At sabi ko nga, hindi tatagal dito kahit sinong, ayokong magsalita ng tapos ano, pero hindi tatagal ang sino mang sinungaling sa gawain ito. Hindi kayo tatagal dito. Kapag pinilit po ninyo yung inyong mga error, hindi kayo tatagal sa gawain ito. Bakit? Ipapahiya at ipapahiya kayo ng Diyos eh. Alam niyo ba yon? Kapag hindi kayo naging maingat sa aral ninyo, darating ang kahihiyan. Di ba? Huwag kang, sabi nga, huwag kang magdagdag, huwag kang magbawas sa mga salita, baka masumbukan kang sinungaling. Amen? Gagawin ng Diyos yan para ipahiya ang tao kapag pinilit mo ang kasinungalingan mo. Amen? Pero kung yan ay hangin, mga kapatid, para sa inyo yan. Kailangan maging maingat kayo sa buhay nyo. Tama? Ha? Maging maingat kayo sa pakikinig. Tama po? Ha? Kasi para sa inyo yan eh. Para sa tagapakinig yung hangin, para masubukan sila eh. Amen? Hindi yan doon sa nagsasalita. Pinapahintulot ng Panginoon yung error. Pero hindi doktrina yon. Hindi ipinaglalaban yon. Kasi mali na nga, pinaglalaban pa eh. Di ba? Iba yung hangin. Yung hangin na itutuwid. Miski si Brother Branham, alam niya na may mga hangin, pero hindi yan ang turo. Sinasabi niya, there's something wrong. Sinasabi niya agad, on the spot, di ba? Tapos babalikan niya yung mga sinabi niya. At na itatama. Shall we say amen? Kasi kapag ka nagmamatigas tayo, ma-pride tayo, hindi, sinasabi ko na eh. Kailangan yung lahat ng sinasabi ko, tama. Grabe naman yan. Pride yan, di ba? Amen? So, kailangan, mga kapatid, ay kilalanin ang utos ng Panginoon. 7 days shall ye eat unleavened bread. So, ito ang utos sa Israel. Even the first day, ye shall put away leaven out of your houses. Alisin ninyo yung mga libadura, yung mga kalat sa salita, yung mga dumi. For whosoever eat leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. Mga kapatid, ika-cut off ka, ihihiwalay ka. Kapag ka may libadura, yung kinain mo, o yung ipinakain mo. Amen? So, ganun din dito sa church ages, mga kapatid. Na kung saan, mga kapatid, sabi nga ni Pablo, ganun kahigpit si Pablo eh. Anghel man ang bumaba at mangaral ng ibang ebanghelyo na naiaral na namin ay inyong sumpain. Gaano kabigat yan? Sumpain? Shall we say amen? Akala ko ba God is love? Mga kapatid, dito nga pinag-uutos ng Panginoon ihihiwalay ang sino man kumain ng tinapay na may libadura. So, ayaw ng Panginoon Diyos yun. Mga kapatid, kailangan, kung ano yung sinabi niya, iyan ang dapat masunod sa buhay natin. Kung meron mang hangin, hindi mo sinasadya yan, pinahintulot yan ng Panginoon. At naniniwala ako, sabi ko nga, ang hangin ay hindi doktrina. Tama? Kundi nagsilbing hangin lamang yon para doon sa mga tagapakinig na hindi marunong mag-ingat ng kanilang mga buhay. Mga kapatid, ganun katindi. Ganun kabigat, mga kapatid. Sa 16, ituloy natin, in the first day, there shall be unholy convocation. In the first day na po yan. Ano po to? And the first day ay Sunday. Tama? In the first day, there shall be unholy convocation. So, nauna na po yung Passover. Then, after the Passover, ay merong 7 days unleavened bread. So, kung 14 yon, yung Passover kung 14 ng even,
Kasi sa Israel, evening to evening, ano? Ay hindi po yung sa atin kasi midnight di ba? Yung pagpapalit ng araw. Pero sa Israel, evening to evening. So, yung evening 14th, mga kapatid, ay Passover. Yan ay pinag-utos ng Panginoon na kanilang ganapin. Then, kasunod po noon, sa 15th of the month to 21 ay yung tinatawag na unleavened bread. Nakakain sila, no? Amen? Amen. So, yan. At ang mahalaga sa Panginoon, yung first day at yung seventh day. Ito yung mahalaga sa Panginoon Dahil pagdating dito, pwede silang umuwi sa kalagitnaan, di ba? So, type yan mga kapatid na unti-unting paglabo. Tama. At pagdating sa seventh day, dapat bumalik ka kung anong kalagayan ng first day. Tama. Amen po. So, kung ano yung araw dito, siya din ang araw dito. Parehong-pareho. Tama. Dito may kapahintulutan. Kaya dito nagdilim mga kapatid. Ano? Pero still, kung meron kang isang aral dyan, live by faith, faith in God, panghawakan mo na yan, ligtas ka. Tama. Wag mo nang haluan na Holy Mary, Mother of God, pray for us. Wag mo nang haluan yan. Diba? Simple lang, faith in God, faith in God. The just shall live by faith in God, period. Ligtas ka na. Huwag ka nang sumamba kung kay sino-sino pang mga santo, nang mapapahawa ka dyan. Sabi si Amen? Yeah. Ayun. Amen daw. And in the first day, there shall be unholy convocation. So, yung first day na yon, mga kapatid, yung first day of unleavened bread yan. And in the seventh day, so you see, there shall be unholy convocation unto you. Yung first day. And the seventh day. Mahalaga sa Panginoon yan. Tama? No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of him. Kakain ka lang na tinapay na walang libadura. Yun ang gagawin ninyo. Kasi yun ang kapistahan ng tinapay na walang libadura kasabay ng pagkain nung hinandang Passover lang. Kain doon, ha? Kain lang ng kain. Amen? 17, and ye shall observe the feast of unleavened bread, for in the same day have I brought your armies out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance forever. Tuntunin, utos. At hindi ibig sabihin forever mga kapatid nagkaroon nga ng gap, kasi nga may pagsuway si Israel at hindi nila naganap ng tama ito, mga kapatid. Hindi nila naganap ng tama. Hosea 3:4, sapagkat ang anak ni Israel ay nagsisitahang maraming araw na walang hari, walang prinsipe, walang hain, walang haligi, walang epod o mga terap. Sa English, for the children of Israel shall abide many days without a king, without a prince, without sacrifice. So you see, without sacrifice, without an image, without an ephod, and without teraphim. Pinahintulot ng Panginoon yon, mga kapatid, dahil sa kanilang katigasan. Shall observe, you shall observe, you shall observe. Yun ang laging iniuutos ng Panginoon. Huwag pababayaan yan. Sa 18, in the first month, on the 14th day, inulit niya, of the month, at even, shall eat unleavened bread until 1 and 20th day
of the month of Abib. So yun, kakain. Ha? Simula doon sa 14th day of the month, papasok ng 15 hanggang 21 yon. Ha? On the month of Abib. Tapos, 7 days shall there be no leaven found in your houses, for whosoever eateth that which is leaven, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be stranger or born in the land. Oh, pati stranger may laya rin Pwede silang magpaampun Alam nyo ba yon? Pwede silang mag-join. Tama. Wag nating isipin Israel na lang. Meron ding court of Gentiles di sa tabernakulo na kung saan malaya rin ang mga hintil pwedeng pumasok. Amen? Pareho din sa atin. Tama? Meron din, pwede rin welcome din ang mga Israelita, mga kapatid. Hindi lang komot Gentile, Gentile lang. Shall we say amen? Sabi dito, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be stranger or born in the land. Sa 20, you shall eat nothing leaven. Walang libadura. You see? Malinaw ito. Hindi ka pwede magdagdag talaga, Brother Johnson, di ba? Yan ang simple lang na hinihingi ng Panginoon. May konti ka, okay na yon. Matapat mo na ipaglingkod yan. Ye shall eat nothing leaven. So, wag tayong magpapakain na may halo, may libadura, mga kapatid. In all your habitations shall ye eat unleavened bread. So, yan po, mga kapatid. Italong ko lang doon sa 23. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. So yung angel tinawag destroyer, talagang sasaktan niya yung mga suwaid, mga kapatid. Yung mga panganay, yung mga anak ng mga suwaid. And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons forever. At ito, mga kapatid, italong ko dun sa 26. Sa 25. And it shall come to pass, when ye come to the land which the Lord will give you, according as He hath promised, that ye shall keep this service. So kapag nandun na kayo, pagpapatuloy niyong gawin itong iniutos ko sa inyo. Dahil dito, tatakas pa lang sila, Ulitin ko lang. Sa 26, and it shall come to pass, when your children shall say unto you, what mean ye by this service? Anong ibig sabihin nito? Itong ating ginagawang ito. Sa 27, that ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses, and the people bowed the head and worship. Ayan, sumumba sila sa Panginoon. Amen? And the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. And it come to pass that at night the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh. Sino nakapanood ng Ten Commandments? Di ba? Di ba talaga nakakalungkot. Sipin mo yung anak ng hari nadamay pa, Kasi napakatigas ng kanyang puso, mga kapatid, di ba?
Ah, sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Moises let my people go. Papalayain mo kami, palayain mo ang mga tao ng Diyos. Nagmamatigas, mga kapatid, si Paraon. Amen? Ito na yung huli, mga kapatid, na gagawin ng Panginoon. Kaya lang, yung nakakalungkot, panganay niya na magmamahal ng kaharian ay namatay. Even the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon and all the firstborn of the cattle. Hanggang sa panganay ng bilanggo, sa bilangguan at sa lahat ng panganay ng mga lawas na lahat ng panganay, mga kapatid. And Pharaoh rose up in the night, and he and all his servants and all Egyptians, and there was great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. Basta panganay, mga kapatid. Grabe, di ba? Shall we say amen? And he called for Moses and Aaron by night and said, rise up and get you forth from among my people, both ye and children of Israel, and go serve the Lord as ye have said. So ito po, mga kapatid. Ang ganda na lang muna, mahaba na yung nabasa natin. So yun, mga kapatid, yung Passover ay inaglarawan ng Passover Lamb, mga kapatid, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, no? Siya po yung inaaninuhan ng bagay na yon, mga kapatid. Subalit ang mga Israelita during that time, kaharap po nila ang Messiah, mas pinili pa nila palayain si Barabas. Palayain si Barabas. Walang siestas doon. May nabasa ba kayong siestas? Kasi sabi nila, may siestas, may Barabas May Dimas pa nga Mga kapatid, pinapili lang sila ni Pilato, si Kristo, o si Barabas. Tama ba ako? Dalawa lang. Ano sigaw ni Israel? Palayain si Barabas, ipako siya sa krus. Di ba yung malaking pagkabulag yan, mga kapatid? Di ba? Amen. Praise the Lord. Pero nagising na lang sila, naipako na. Mga kapatid, purihin ng Diyos sa bagay na yan. Tama? Dahil ang plano pa rin ay maihugpong tayo. Tayo ng mga masamang olibo. Kung tinawag ni Pablo, masamang olibo. Ihinugpong tayo doon sa mabuting olibo. Tinawag pa rin silang mabuti, di ba? Mabuting olibo. Ihinugpong po tayo doon, mga kapatid. 1 Corinthians 5:7. Sabi po dito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak. Tayo yun. Amen? Kasi Corinthian church na Amen? Natulad sa kayo'y walang libadura. Mga kapatid, walang halo. Walang libadura ng Pariseo, Saduseo, Baptist, Methodist, walang libadura ng Duterte. Wala yon, mga kapatid. Amen? Kailangan meron kayong sariling gamitin yung sarili ninyong pagpapasya, yung sarili ninyong unawain at intindihan ninyo sa Biblia. Amen po? Tayo tinuturuan ng Diyos pagkatapos baka tama, baka mali. Hindi po ganon. Amen? Mas matuto tayo sa kung anong sinabi ng Panginoon. Alisin ninyo ang lumang libadura. Yung mga napapanood ninyo sa mga pelikula. Mga drama-drama dyan. Mga kapatid, huwag niyong bibit-bitin sa buhay niyo yun. Itakwil ninyo yun.
Dahil mamamali kayo ng attitude. Kailangan aral kayo sa katotohanan. Amen? Aral tayo sa katotohanan at pinamumuhay ang katotohanan. So alisin ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak. Sabihin, bago na, di ba? Ready na, talagang malinis, pure bread. Tama? Na tulad na kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. So you see, Christ is the Passover Lamb. Tama? Naihain na. Ibig sabihin, yung kautusan at utos ni Moises, nag-aanino pa lamang yon. Nagbibigay ng anino na one day, mapapako ang may-ari ng katawan, si Kristo mismo. Diba? Sabi nga, mga anino lamang yon at ang katawan ay katawan ni Kristo. Christ, our Passover, is sacrifice for us. Iniaalay po para sa atin. Kung paano, alam nyo, yung dugo ng mga kambing at ng tupa, mga kapatid, tumupad ang Diyos, di ba? Naisalba sila ang kanilang mga buhay, at sila'y pinalaya, di ba? Amen po? How much more? Yung dugo po ng kordero ng ating Panginoong Jesucristo na makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Pahalagahan natin yan. Amen po, mga kapatid? Pahalagahan po natin sa buhay natin yan. At yung ipinag-uutos na pagkain ng tinapay na walang libadura, kailangan ang ipapasok ninyo sa kaluluwa ninyo, sa kaisipan ninyo, sa puso ninyo, mga anak, ay yung purong salita ng katotohanan. Ganun kahigpit Di ba? Sa kautusan pa lang, mahigpit na Kapag sino man ang kumain ng tinapay na may halo o may libadura, ay mahihiwalay. Kaya dito, maski nasa end time ka na, o ang turo mo, lalo na pagdating sa Godhead ay lihis. Lalo na, mananagot ka sa Panginoon. Baguhin mo yan, kapatid. Yung turo mo na yan. Magpagsisihan mo yan. Marami na nanumbalik sa tama. Itama mo yung sarili mo. Pakinggan mo si Kristo. Hindi siya pumantay sa Diyos. Dahil siya ay anak ng Diyos. Tama ba? Amen? Ang unawa ng mga alagad ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi pinahayag ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, may Ama siya Nasa langit nga Hindi ba? Pagkatapos sasabihin ng iba, yung Ama, siya rin yung anak. Mga kapatid, magkakasala tayo. Ang totoong nasa opisina, nag-iingat ng mga hiwaga ng kabanalan. Tama ba? Kasi pag hindi mo iningatan ng turo mo, hindi mo iningatan ang aral patungkol sa kabanalan o patungkol sa pagpilado sa pagka-Diyos, hindi yan fivefold ministry. Deceiver yan. At kung hindi mo pagsisisihan at manumbalik ka sa Diyos, mapapahamak ang buhay mo dahil mahihiwalay ang tao na kakain ng libadura o magpapakain. Mas lalong delikado yun. Hindi ba? Amen? Kung ikaw ay nakakain, medyo magaang ang judgment Pero yung ikaw ay nagpakain ng libadura, mabigat. Diba? Sabi nga ng Panginoon, kayong gumagawa ng katampalasanan, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. We say amen. Maigi lang yung mangmang na dalaga Ang sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Kasi kung magbabaliwala tayo, mga anak, mga kapatid, sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang na
Sayang yung mga handog. Asan ba ang handog? Nasa inyo eh. Nasa inyong mga labi eh, di ba? Di ba? Napakasarap magpuri. Napakasarap umawit sa Panginoon, mga kapatid. Ramdam na ramdam mo yung kanyang pagkilos. Di ba? Ibinabalik kasi natin eh. Sabi nga ng isang kapatid eh, wala tayong ibang maibabalik sa Panginoon. Kung hindi, yung ating pasasalamat. Ay, inaawit pala natin lagi yan. Di ba? Ang tanging alay ko, di ba? Ayun, yung buhay natin, yung mga pagsamba natin, yung mga papuri natin, huwag natin sasayangin yan. Kasi acceptable yun sa Panginoon eh, di ba? Tama? Katanggap-tanggap yun sa Panginoon. Amen? Ha? Tinawag kayo, praise of God. Na katanggap-tanggap, na mag-alay, mga kapatid, ng mga banal na bagay. Huwag niyo sayangin yung mga handog na yan. Ha? Dahil acceptable sa ating Panginoon. Tinatanggap niya yan. Purihin ng Panginoon. So, the Passover Lamb, Hebreo 11:28, tingnan nga natin ito. Hebrews pala, may S yan, ano? Sabi dito, through faith, he kept the Passover. Si Moises yan. And the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. So 29, by faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians saying to do were drowned. So yun, mga kapatid, si Moises, si Israel, ginawa po nila ito na may lakip na pananampalataya. Di ba, Brother Johnson? Without faith, hindi mo ma-please ang God, mga kapatid. Kung ginagawa mo lang isang bagay, dahil sabi ni nanay, sabi ni tatay, sabi ng tradisyon, sabi ng kinamulatan, at ayoko rin mapahamak, kaya ako ginagawa ito, hindi lang dahil ayaw mo mapahamak eh. Kailangan may pananampalataya ka. Nagmamahal ka sa katotohanan. Di ba? O kaya dahil may hinihingi kang pagpapala na gusto mong mapasayo, pupunta ka ng simbahan dahil meron kang hinihingi sa Diyos, huwag ganon. Tama? Kailangan pupunta ka ng simbahan para sa pasalamatan siya. Sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi dahil may kailangan ka. Pupunta ka lang ng simbahan, para matupad yung kasi gusto kong ganito eh. Bumuti yung buhay ko. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon, gusto ko ng ganyan, Mga kapatid, hindi po ganon. Kailangan pupunta ka ng simbahan, masaya ka. Tama? At handa mong ialay yung mga handog na pananampalataya. Sabi nga, ihandog yung ating mga sarili, buhay na handog. So yun, mga kapatid, sarili natin. Wala nang iba. So 7 days of unleavened bread after the Passover. At meron pa po dito, yung first fruits, pinag-uutos sa Leviticus 23. Binasa na natin kanina kasi sa Genesis. Punta tayo sa Leviticus naman. Tuloy tayo. Wala pa namang 2:00. Verse 9. And the Lord spake to Moses, Leviticus 23 verse 9, speak to the children of Israel, verse 10, and say unto them, when ye come into the land,
So wala pa pala sila sa lupa, ano? Which I give unto you, and shall reap the harvest thereof. Ibig sabihin, magtatanim na sila. Tama. So tignan niyo ang isipan ng Panginoon, di ba? Hindi pa man nangyayari, sigurado na siya. Tama? So, say amen? Ha? O kapag nakarating na kayo, sa lupain na pinangako ko sa inyo, ha? At magtatanim kayo doon, natural. Aani kayo. At yung sabi dito, and shall reap the harvest thereof, when you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Mga kapatid, alam niyo ba yung first fruits? Yung mga tinatanim nila, pag nandun na sila. Yung first fruits doon, yung pag nakita nila, may una ng bunga. Hindi sila, okay, namunga na, itago na natin ito. Pakinabang na ito. Hindi Ang ginagawa nila, tinitrim yon. Yung first fruits na yun. Itatabi yun. Bakit? Handog sa Panginoon. Sabi siya, amen? At kapag yan ang ginawa, mga kapatid, babalik sa iyo ang pagpapala. Yan ang tipo Tama? Yung first fruits, kailangan sa Panginoon yun. Hindi pala sa iyo yun. Ha? So yun. When you come into the land which I gave unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Ibibigay sa pare. Tama? And he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted to you, for you, on the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. So after the Sabbath, ibig sabihin, ang after the Sabbath ay Sunday. Sabi tayo? Kasi si Kristo, napako sa cross Friday night. Tama ba ako? Kasi, hindi nila paabutin ng Sabat kasi bawal nga. Di ba? Kasi evening to evening So, Friday, papunta na po sa evening. Tama? Magsasabat na. Doon namatay si Kristo. Amen po? So, yun. Passover, then 3 days po siya doon sa hell, then resurrection on the 3rd day, mga kapatid. Shall we say amen? Ha? Kasi ang tatlong araw ay composed of, ang isang araw ay 24 hours, di ba? So, kung si Kristo ay simula ng pagkapatay niya doon sa Friday, patagat ng Sabat, mga kapatid, Friday night, sabihin na lang natin, hindi na bilang yung unang mga oras sa 14th day na yon, ano? So hindi kailangan na 72 hours. Basta ang sinasabi, ang tanda ay 3 araw, mga kapatid. Kung paano si Jonah, di ba? Di ba? 3 araw sa tiyan ng balyena, di ba? Gayon din naman ang ating Panginoon ay 3 araw, pero hindi kinakailangang 72 hours. Kasi kapag ka 72 hours siya, mga kapatid, sa hell, mabubulok po yung kanyang katawan sa libingan. Tama po? Kasi hindi po nakasumpong ng
kabulukan. Sabi po ng mga awit. Sa Acts 2:31, palibhasa nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay ng maguli ng Kristo na siya ay hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Mga kapatid, hindi po nabulok yung flesh niya. Amen? So, hindi eksakto na 72 hours yon. Dahil pag 3 days na po, mga kapatid, ang bangkay, mabubulok na siya. Amen po? So, hindi ganon. Basta ang tanda lang 3 days. Tama? Amen. Yung tanda ibinigay kay Jonah. So, anino pa rin, di ba? Tama, si Jonah ay 3 araw doon sa tiyan ng balyena di ba? So, ganon din si Kristo, mga kapatid. Namatay, during the Passover, mga kapatid, kasabay ng pagdiriwang ng Passover ng mga Hudyo, isinabay siya dun yung kamatay niya. Kasi nga, siya na yung kaganapan di ba? Hindi na yung Passover na literal na tupa o kambing. Tama? Siya na po yung kaganapan ng Passover. Sabi say amen. Dahil yun po ay nag-aanino sa kanya yung mga bagay sa kautusan at mga propeta. Nag-aanino po sa pagparito ng kordero. Amen po. So, nantok na kayo? Saan sunod na natin ituloy? Hindi pa naman. Mag-aalas 2 na po So, yun po mga kapatid. Yun naman po ay tinawag na first fruits. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon na isasagawa yun after the Sabbath. Dahil nabuhay siya na maguli is Sunday, wala na siya doon. Sunday dawn, Hindi na nakita yung kanyang bangkay. Bakit hinahanap niyo ang buhay sa mga patay, sabi ng anghel, di ba? Romans 8:23, tingnan nga natin, sinasabi dito. Romans 8, (23) At hindi lamang gayon kundi pati sa English na lang, and not only they, yung mga creation ang tinutukoy, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Mayroon pala tayong Spirit of first fruits. Amen? Ibig sabihin, yung Espiritu ni Kristo na tinanggap natin. Kasi siya tinawag na first fruit Tingnan nyo Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So dito, 1 Corinthians 16:8. Baka mas malinaw ito. Sorry. Tama ba? (15:20) Ayan. Sa English, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep.
Amen? Naging ano siya? Naging first fruits. Naging pangunahing bunga ng natutulog. First fruits of the resurrection. Tama? Kaya ano ba ang ibig sabihin ng first fruits na yan na ginaganap natin? Sabi ng mga Israelita marahil, mga kapatid. Ito ang kasagutan. Christ is the first fruits. Sa 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. So, si Kristo, the first fruits of the resurrection. Ibig sabihin, siya yung unang handog, unang alay, unang buhay na handog sa harapan ng Panginoon Diyos. Tama? Hindi ba? Yung kapag ka nagtatanim na silang ganyan, kukunin nila yung unang bunga na yon at ihahandog. Yun ang pinaka-first fruits. Si Kristo at maging tayo ay kasama po doon. Amen? Sa mga nakatanggap ng Spirit of first fruits, which is the Spirit of Christ. Inawaan po natin? So, eto, ituloy ko na lang, konti na lang, sa susunod na lamang yung iba. So, ano naman itong sinasabi sa 23 verse 16 ng Exodus? Sabi po dito, sandali. So ito po itong first fruits na ito, mga kapatid, yung utos, mayroon kasing kautusan doon sa Leviticus, na sinasabi doon, bibilang kayo ng 7 Sabbaths. 7 Sabbaths. Na kapag ka ang unang Sabat ay yung unang Sabado after the Passover lamb ay na-cut off, mga kapatid. Simula doon, bibilang kayo ng 7 pang Sabat. At sa kinabukasan ay yung mga first fruits na yon, yung hinarvest, mga kapatid, ay ihaharap at iaalog sa Panginoon, mga kapatid. Ano po ang pinapakita doon, mga kapatid? Sa susunod na lamang, kasi medyo mahaba ito. Ito po yung journey nila. Para katagpuin, mga kapatid, ang pagparito ng banal na Espiritu ng Diyos. Nag-journey sila, mga kapatid, papunta sa Jerusalem at doon na natili sila. Nag-intay po sila ng another Sabbath o 7 Sabbath, na kung saan, mga kapatid, ay doon po bumaba sa anyong apoy ang
banal na Espiritu ng Diyos. Pentecost, meaning kasi ng Pentecost, 50, no? 50, no? 50 days. Pentecost, mga kapatid. So, after 50 days, mga kapatid, na pag-iintay nila, ay bumaba ang Espiritu Santo. Ha? So, yung 50 days na yon na pag-iintay, nandun sila sa upper room, mga anak, mga kapatid, ay yung pangako na yan na buhay na walang hanggan. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, at lalakip sa inyo ang banal na Espiritu at kayo'y magiging saksi ko. Simula sa Juda, Samaria, sa Jerusalem at sa iba pang dako, mga kapatid. So yon, kailangan yung lakip Kailangan yung lakip. Kaya meron pong tinawag pong Feast of the Pentecost, yung lakip po ng banal na Espiritu. Amen? Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kaya meron mga ganong kapistahan, hindi po yan i-design ng Panginoon na wala lang. Meron pong tipo, anino at larawan na ipinapakita sa unang pagparito ng Panginoon. Yung first 4 piece na ito, ituloy ko na lamang yung isa, mga kapatid, sa next meeting natin, at yung iba pang kapistahan na ito po, mga kapatid, ay pagpapakita ng Panginoon na siya po ay buhay at nalalaman ang lahat ng bagay, at siya po ang dakilang, sabi nga, dakilang artist, di ba? Siya ang nagplano ng mga bagay na ito. Tama? At sa plano na yon, mga kapatid, para malaki pa niya ng mga bagay-bagay upang magsitibay ang ating pananalig sa Kanya. Tama po? Shall we say amen? Amen. Tayo po manalangin sa